Ang ating pagbasa sa hapong ito ay kukuhanin natin sa sulat sa mga taga-Hebreo, sa mga Hebreo, sa kapitulo 10, mga talatang 1 hanggang 10, at babasahin po natin ito sa ang salita ng Diyos Contemporary Tagalog version. At ito po ang sinasabi sa atin, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating at hindi ang mismong larawan ng mga bagay, ay hindi kailanman sa pamagitan ng mga hain na inihahandog taon-taon ng patuloy ay makakapagpaperpekto sa mga lumalapit doon. Sapagkat, kung gayon, ay hindi ba tumigil ng mga ito sa paghahandog? Sapagkat ang mga sumasamba na minsan ang nalinis, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi ng mga kasalanan. Ngunit sa mga haing iyon, ay may pag-alaala muli ng mga kasalanan bawat taon. Sapagkat hindi maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ninais, ngunit isang katawan ang inihanda mo sa akin. Sa mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, ay hindi ka nalugod nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumaparito, sa balumbon ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin, upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa itaas nang sabihin niya, hain at handog, at mga handog na susunugin, at handog dahil sa kasalanan, ay hindi mo ninais, ni kinalugdan mo man, na inihahandog ayon sa kautusan. Nang magkagayoy sinabi niya, narito, ako'y pumaparito, upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Inaalis niya ang una, upang maitatag niya ang ikalawa. Sa pamagitan ng kaloobang iyon, tayo ay pinapaging banal, sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Jesucristo, ng minsan, magpakailanman. Naway dagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagbasa sa kanyang salita. Nais ko pong bigyan ng linaw sa inyo. Dito po sa verse 5, sinasabi dyan, kahit pagpasok niya, sino po yung niya na tinutukoy dyan? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kahit pagpasok niya sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang origin po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi rito sa sanlibutan, kundi doon sa labas ng sanlibutan. Walang iba, yung eternity. At sinabi niya, salita ito ng Panginoon Jesucristo, at ang kausap niya ay ang Ama na Diyos. Kaya nung sinabi niyang hain at handog ay hindi mo ninais o hindi mo ninais. Yung isabihin, hindi ninais ng Diyos Ama yung hain at handog. Ngunit isang katawan ang inihanda mo sa akin. Ibig sabihin, yung binuo na bata doon sa tiyan ni Maria ang tinutukoy dito na katawan na inihanda doon sa papasok sa sanlibutan. Nung dumating ang Panginoon Jesucristo, nandun ang pagsanib niya doon sa katawan na inihanda mismo ng Diyos. At ano po ang kinalaman dyan? Sapagkat yung katawan na yon, yun po ang ipapalit na handog na kung saan ay anino noong mga nakaraang sa kautusan ng mga paghahandog ng mga sakripisyo. At dito rin sa verse 9 ay sinasabi, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Ang Panginoong Jesucristo din ang nagsasalita rito. Ngayon, ang sunod na pangusap ay komentaryo na ng writer. Sinabi niya yung sinabi ng anak at nag-conclude ang sumulat ng Hebreo na inaalis niya ang una. Sino nag-aalis? Inaalis ng Panginoon Jesucristo yung unang covenant upang maitatag niya ay kalwa. Ang tinutukoy dyan, yung ikalawang covenant, yung the new covenant. Kaya bilang konklusyon, sa pagitan ng kaloobang yon, tayo ay pinapaging banal sa pagitan ng paghahandog ng katawan ni Jesucristo ng minsan at magpakailanman. Kaya yung pong ating i-elaborate itong verse na ito. Ngayon, bilang ito pinagkuhanan po natin, ang aklat ng mga Hebreo, ay isinulat ito para sa isang komunidad ng mga Hudyong mananampalataya na humaharap sa matitinding pagsubok at panggigipit na dahil dyan ay sila napipilitang bumalik sa luma nilang tradisyong pangrelihiyon. Ipinapangatwiran nung sumulat niya, yung may akda, na si Jesucristo ay higit na dakila or greatest. He is greater than the angels, greater than Moses, greater than Abraham, and even greater than Aaron, at maging sa buong ministeryo ng mga o pagkapari ng mga Levita. Kaya sa kabuuan ng mga kabanata, idinetali ng writer kung paano ang bagong tipan, the new covenant, na itinatag ni Kristo ay nakahigi doon sa lumang sistemang legal na nagpapakita na ang pagbabalik sa mga lipas ng ritual ng Judaism ay nangangahulugan ng pagkawala ng buong kaganapan
at na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung pag-usapan natin ay yung paksain o tema, yan po ay yung ultimate and absolute supremacy of the Lord Jesus Christ. Yan, the absolute superiority of Jesus Christ as the final, sufficient sacrifice and mediator. Siya yung tagapamagitan of a better covenant. At tinutukoy na better covenant, yung new covenant. Ibig sabihin, maganda yung old covenant. Pero may dumating na po na better covenant. Kaya nga, ang layunin niyan ay para i-exhort o pangaralan yung mga believers na magpatuloy sa pananampalatayang Kristiyano. At babalaan sila, bigyan sila ng warning laban sa apostasya or pagtalikod sa pananampalataya. Ito ay sa pamagitan ng pagpatunay na ang lumang kaayusan, old order ng paghahandog, ay ganap ng binuwag at pinalitan ng isang hain ni Kristo. Siya mismo, yung isang hain. Na ang sabi dyan ay epektibo magpakailanman, sabi sa verse 10. Kaya nga, makikita mo dyan sa Christ in Hebrews, Jesus is the absolutely superior revelation of God and He is our eternal high priest. Gaya ng sinasabi doon sa mga talatang nasitas po dyan. Okay? Kaya ang pamagat ng ating pangaral ngayon ay the sufficiency of the sovereign sacrifice. Ang kasapatan ng soberanong hain. Kapag po natin narinig yung salitang sufficiency o sa Tagalog ay kasapatan, madalas na iniisip natin yung mga bagay na sapat lang para makaraos, tulad ng sapat na pagkain para umabot sa isang linggo o sapat na grado para lang pumasa sa exam. Pero kapag itinuturo tayo ng writer ng Hebrews doon sa sovereign sacrifice ni Jesus Christ, hindi siya nagsasalita tungkol sa pinakamababang limitasyon o bare minimum. Ang gusto niyang pag-usapan dito, talakayin dito, ay yung isang banal, sagad-sagaran at umaapaw na kasapatan na nagpapabago sa ating legal na katayuan, our legal standing before the Holy One. Sa isang banal na Diyos. At yung holy standing na yun nga po yung minsan at magpakailanman. Bilang introduction sa ating pangaral ngayon, nito lamang 20 ng Mayo, ang Korte Suprema ng ating Pilipinas and Bank ay nagdaos ng isang special na sesyon kung saan naging tampok sa mga balita ang opisyal na pagtanggi sa hiling para isang temporary restraining order na inihain ni Senator Ronald De La Rosa hinggil doon sa aktibong investigasyon laban sa kanya. Ang malaking desisyong legal na ito ay lumikha ng ingay sa buong bansa dahil sa ang pagtanggi ay nag-iwan sa ating kilalang pinuno na siya ay nakalantad sa agarang warrants at patuloy na pag-uusig ng walang anumang proteksyong pang-judisyal. Kapag po ang kataas-taasang hukuman ng isang estado ay matatag na tumanggi sa aplikasyon para sa pansamantalang proteksyon, ang legal na katotohanan ay nagpapakita na walang makalupang apila ang makapipigil sa proseso ng katarungan o makapoprotekta sa isang tao mula sa mga hinihiling o nire-require ng kautusan. Kaya ang matinding totoong legal na dramang ito sa mundo ay perpektong naglalarawan sa isang malalim na espiritual na katotohanan na kinakaharap ng mga tao sa harap ng hukumang ng banal na Diyos. Sa loob po ng maraming century, nagtangka ang sangkatauhan na makahanap ng legal na kalasag o shield sa pamagitan ng mga ritual ng relihiyon, mga seremonya, at patuloy na paulit-ulit na paghahandog sa ilalim ng kautusang o sistemang mosaiko. Gayunpaman, ang Hebrews ay pumapasok doon sa hukumang banal upang ihayag na ang lumang kautusan ay hindi nag-aalok ng permanenteng restraining order laban sa hatol ng kasalanan. Kung paanong ang tinanggihang kalasag ng batas ay nagiiwan sa isang mamayan na nakalantad sa hatol, ang paulit-ulit na anino ng lumang tipan ay hindi kailanman lubos na nakaprotekta o nakalinis sa isang guilty na budhi sa harap ng isang banal na Diyos. Ang ating teksto ngayon sa Hebreo 10, 1 hanggang 10, kung saan maingat na sinusuri ng ngayakda kung paano nabigo ang mga hain na hayop na mag-alis ng kasalanan at kung paano ang soberanong pagsunod ni Jesucristo ay perpektong nagbigay ng ating walang hanggang katayuan. Ngayon, ang talata po ay nagbubukas sa
Yan, sa verse 1, sa pamagitan ng pagtukoy sa kautusan. Ang sabi dyan, yung kautusan daw ay isang anino ng mabuting bagay na darating. Sa halip na, yun yung tunay na anyo. Hindi pala. Yung kautusan pala, hindi pala ito tunay na anyo ng mga katotohanan. Iyon. Yung pong salitang Grego para sa anino ay nagpapahiwatig ng isang malabong outline na walang solid substance sa sarili nito. Dahil ang lumang sistema ay umasa sa mga hain na inihahandog ng patuloy taon-taon. Pinatunayan nito ang likas na kawalan ng kakayahan na dalhin ang mga sumasamba sa ganap na kalinisan. Diyan sa talatang 2 ay ang author ay nagtatapo ng isang rhetorical question. No? Na nagmamatuwid na kung ang mga hain iyon ay tunay na naglinis sa mga sumasamba, ang mga paghahandog ay tumigil na sana. Dahil ang budhi ng kasalanan ay wala na. Hindi Sa halip, tulad na sinasabi sa atin sa talatang 3 at 4, ang mga hain ng mga hayop na yon ay nagsilbi lamang bilang taunang paalala ng mga kasalanan. Dahil sa katunayan, ay hindi maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng kasalanang pantao. Ngayon, sa pagpapatuloy sa talatang 5 hanggang 7, sinipi ng author, yung kung titignan mo sa Bible mo, may reference siya sa Psalms 40. Doon kasi Psalms 40 ay magiging malinaw na yung theological na transition mula sa anino patungo sa tunay na bagay. Si Kristo ay ipinapakitang pumapasok sa sanlibutan na nagpapahayag na ang Diyos ay hindi ninais o nalugod sa mga legalistikong handog na susunugin, kundi naghanda siya ng isang pisikal na katawan para sa nagkatawang taong anak. Soberanong ipinahayag ni Kristo na siya ay naparito para tuparin ang tiyak na kalooban ng Diyos na nakasulat doon sa scroll ng kautusan. At dito sa verse 8 hanggang 9, parang sinasummarize ng manulat yung dialogue na yun sa pamagitan ng pagbibigay diin sa isang mahalagang theological truth na inaalis ni Kristo ang unang sistema ng tipan upang permanenteng maitatag ang ikalawang bagong sistema. And sa wakas, ipinapakita sa atin sa talatang 10 ang dakilang bunga ng natapos na gawang ito na nagsasabing sa pamagitan ng banal na kaloobang ito, Holy will of God, ang mga mananampalataya ay permanenteng pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Jesucristo na ginawa na minsan pero ang epekto nito ay magpakailanman. For all time, for eternity for all time. Sa theological na aspeto, ang talatang ito ay nagbibigay diin sa doktrina ng kabuang kawalan ng kasapatan ng mga gawa ng tao at mga seremonyal na ritual para baguhin ang katayuan ng isang makasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. Ipinapakita nito na ang lumang tipan ay sadyang limitado lang yung design at temporary lamang na nagsisilbi para ituro ang isang malawak na katotohanan ng pagtubos. Ang teksto ay nagpapatibay doon sa soberanong inisyatiba ng Diyos sa kaligtasan na nagpapatunay na ang pagtubos ay ganap na nakasalalay sa banal na pasya at sa perpektong aktibong pagsunod ni Kristo. Na ang Panginoon sa Kristo, siya po yung tumupad sa kung ano ang hindi kailanman kayang isagawa or i-accomplish ng kautusan. Kaya niliwan sa atin, the old covenant was designed limited and intentionally temporary, serving to point toward a comprehensive redemptive reality. At alin po yung reality na yan? Ang Panginoon sa Kristo po. Siya yung substance. Kaya yung talatang yan ay may malaking, sabi natin, immense, na value o significance na pang kristolohiya. Na sa pamagitan ng pagtatampok sa sukdulang bisa ng person and work ng ating Panginoong Jesucristo. Inilalagay nito si Kristo bilang pinakamataas na katuparan ng lahat ng uri at anino doon na makikita sa lumang tipan. Sa pamagitan ng pagbibigay diin sa mga praise tungkol sa inihandang katawan at sa isang paghahandog, pinapakita ng teksto kung paano ang pagkakatawang tao ay direktang nagsilbi sa layunin ng substitutionary atonement. Tandaan po natin yung word. Substitutionary atonement. Bakit substitutionary? Sapagkat siya po yung nagiging substitute.
sa ating atonement. Si Kristo ay ipinakita hindi lamang bilang isang huwarang guro, no? Kundi bilang universal na pari na matagumpay, na nagtatag ng isang perpekto, hindi matitinag na katayuan para sa kanyang mga piniling tao. Tayo po, mga pinili. At ito ay nangyari sa pamagitan ng kanyang natapos na gawa doon sa krus. Meron pong ilang mga common misconceptions, kaya kinakailangan po natin din lilinawin ang mga bagay na ito. Meron po kasing sinasabi na ito mga hain na hayop sa lumang tipan, ay tunay daw po na nag-aalis ng walang hanggang hatol sa mga sumasamba. Ang biblical na katuwiran laban dito, yung matatagpuan mismo natin sa ating binasa sa talatang 4, na nagsasaad na hindi maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ang mga hain yun ay nagsilbi lamang bilang isang pansamantalang pantakip at anino na nagtuturo sa tunay na pagtubos. Kaya nga sabi dyan, those sacrifices only functioned as a temporary pedagogical cover and shadow pointing forward to the true atonement. Isa pang maling paniniwala, yun daw mga mananampalataya ay maaring mawala ng kanilang pinatawad na katayuan sa harap ng Diyos. Kung baka kung napatawad na sila, pwedeng mawala pa yon. Pwede sa susunod, dahil patuloy na nagkakasala, mawala ng bisa yung kanilang unang kapatawaran. Dahil daw sa pagkabigo, pagkatapos ng kaligtasan. Ang biblical na katuwiran laban dito ay nakasandig doon sa talatang 10 na gumagamit ng Greek perfect tense. Mamaya makikita natin yan. Para ihayag na tayo ay permanenteng pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ni Jesucristo ng minsan magpakailanman na nagtatag ng isang hindi mababagong posisyong legal. We have been permanently sanctified through the offering of Jesus Christ once for all. Meron pang isa. Ang Diyos daw ay nagbago ng kanyang isip hinggil sa pamaraan ng kaligtasan sa pagitan ng luma at bagong tipan. Nakalulungkot, may mga kasama tayo, nasa reform. Ang mga kabataan sila, sinasabi lang iba daw yung way ng kaligtasan doon. By works daw doon sa lumang tipan at dito daw sa bagong tipan ay by grace. Hindi po. Ang biblical na katwiran laban dito ay ang sipin doon sa, kung bubuksan niyo yung Bible niyo sa Psalms 40, nagpapatunay na ang Diyos ay hindi kailanman nalugod sa mga handog na iyon. Nasa lumang tipan, nakasulat na yon. Ang banal na plano mula sa walang hanggang nakaraan ay palaging nagtakda ng iisang landas ng kaligtasan. There is only one way of salvation. At ito ay sa pamagitan ng pagsunod by the obedience ng nagkatawang taong anak. So the divine plan from eternity past always decreed the singular path of salvation through the obedience of the incarnate Son. Kaya dapat tayong mag-ingat. Dapat tayong aktibong mag-ingat sa anumang sistemang panreligiyon o pagtuturo na nagpapahiwatig na ang hain ni Kristo ay hindi sapat at kailangang duktungan ng patuloy na mga gawa ng tao, mga ritual o mga modernong pagpapari. Ang pagdaragdag ng gawa ng tao sa natapos na gawa ni Jesucristo ay pagbabawas sa kanyang kalulatian at pagtrato sa kanyang huling hain bilang hindi ganap. To add human merit to the completed work of Jesus Christ is to diminish His glory and treat His final sacrifice as incomplete. May God forbid it. Kaya ito po yung ating mensahe. Through the singular offering of Christ on the tree, the conscience is cleansed and the sinner set free. Sa isang handog ni Kristo sa krus na gawa, budi ay nilinis at ang makasalanan ay pinalaya. Yung pong pakayag na yan ay naglilinaw sa mismong puso. Ano ba yung puso ng talata? Binibigyan din ito ng ating tiyak na kalinisan sa harap ng Diyos ay hindi nakasalalay sa paulit-ulit patuloy na mga gawa, kundi ito'y nakasalalay sa natapos na gawa ni Jesucristo sa krus. Isinasagawa nito ang isang buong paglilinis ng budi. Okay, yung ginawa ni Kristo, siya pala ang gumawa ng buong paglilinis ng budi ng mga mananampalataya na nagpapalaya sa atin bilang tayo ang mga mananampalataya, nagpapalaya sa atin ng lubos mula sa katakot-takot na walang hanggang kapahamakan. Eternal damnation. Kaya mayroon tayong question dito. Ang tanong sa atin ganito. Paano radical na binabago ng ultimate sacrifice, yung ika nga sukdulan, ultimate sacrifice ng Panginoon Jesucristo, yung ating legal standings at araw-araw na karanasan sa bagong tipan kumpara sa mga anino ng mga lumang kautusan. So meron po tayong dalawang sagot sa bagay na yan. Una, ang natapos na gawa ni Jesucristo ay ganap na nag-alis ng legal na hatol
ng mga nakaraang kasalanan. Pangalawa ay ang patuloy na pagsunod ni Kristo, di ba? Mula pagkabata hanggang sa ipako sa krus, siya naging masunurin. Kaya nga, naging masunurin hanggang doon sa krus, sabi ng Pilipos 2. Ay nagtitiyak ng isang hindi mababagong katayuan sa araw-araw na relasyon sa Diyos. Meron tayong unalterable standing in our daily relationship with God. You see? Kaya nga, ating papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kumbaga, kung yung number 1, ang binibigang highlight dyan, ay Christ finished work. Okay? Christ finished work. The finished work of Jesus Christ completely eradicates the legal guilt of sin. Yung patuloy na pag-uulit ng mga lumang ritual, yan ay naglalantad ng lamang sa likas na kahinaan ng mga sistema ng tao. Kaya yung may akda ng Hebrew ay gumagamit ng pag-uulit para itanim yung kanyang point na naipahayag na ang malaking bahagi ng kung ano ang sinasabi niya sa atin dito, paulit-ulit. Kaya ang bahagi nito ay nagtatapos sa pangunahing argumento ng Hebrew. Sabi niya, ito ay nagpapahayag sa mismong puso ng sulat kung ang mga original na mambabasa ay babalik sa Judaism kasama ng sistema ng paghahandog nito, mawawala sa kanila ang napakalaking benepisyo na tiniyak ni Jesus para sa kanila. Sapagkat ang kanyang kamatayan sa krus ay dumating sa lahat ng itinuro ng lumang sistema. Ang hindi nito nagawa ng lubos ay ginawa niya ang magbigay ng kabuang kapatawaran. Complete forgiveness, absolute forgiveness para sa mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Alam niyo ba, sa sinaunang Israel, yung napakalaking tabing, napakakapal din yan sa templo, yan ay ganap na humarang sa karaniwang sumasamba na lumapit sa harapan ng Diyos. Kasi yung nasa likod niyan, yun yung presence ng Diyos. Hindi sila makapasok doon, naharangan. Nung nagpapahintulot lamang, meron lang dakila o great high priest na papasok doon sa Holy of Holies. At yun ay ginagawa niya once a year. Ngayon, ang katotohanan tungkol sa makapal na tabig sa templo ay direktang kumukonekta sa pangunahing argumento ng ating talata sa pamagitan ng isang kasaysayan at espesyal na pagpapakita ng kabuang kawalan ng kasapatan ng sistema sa lumang tipan. Kaya nga sa ilalim ng kautusang mosaiko, ang patuloy na pag-uulit ng mga handog na hayop ay hindi kailanman nakapagsagawa ng tiyak na pag-aalis ng kasalanang pangtao. Dahil ang mga haing dugo na yon ay hindi makapagpapaperfecto sa budhi ng mga lumalapit doon. Lagi pa rin silang kukonsensyahin. Ang napakalaking tabing ay nanatiling matatag na nakasara, na nagsisilbing isang patuloy na nakikitang paalala na ang isang legal na harang ay umiiral pa rin sa pagitan ng mga makasalanang tao at sa harapan ng isang banal na Diyos. Ngayon, yung restriction na yan, na ang dakilang saserdote lamang ang pwedeng dumaan sa harang na yun, at minsan lamang isang taon, na may dala ng dugo na handog, ay nagbibigay diin na ang lumang tipan o lumang legal na tipan ay walang bisa para maglaan ng permanente o hindi nahadlang ang paglapit sa Diyos. Kaya yung kasaysayang katotohanan yan ay nagsisilbing mahalagang background na nagpapalaki sa perpektong kasapatan na nag-iisang handog ni Jesucristo na once and for all. Kaya nang ihandog ni Kristo ang kanyang pisikal na katawan sa krus, tinupad niya ang tiyak na kalooban ng Diyos at matagumpay na itinatag ang ikalawang tipan sa pagitan ng pag-aalis ng ulo. Kaya nga, habang ang mga sinaunang paulit-ulit na hain ay nakatayo lamang sa harap ng isang saradong tabing na nagtatampok sa patuloy na hatol, ang natapos na gawa ni Kristo ay ganap na nag-alis sa legal na kapahamakan iyon, na nagbibigay sa bawat isang mananampalataya ng agaran, permanente at matapang na paglapit sa relasyonal na pakikisama sa pamilya ng Diyos. Kaya may nangyari mga kapatid, so sa kasaysayan. Ang kasaysayang pangyayari ng pagkapunit ng tabing sa templo mula sa itaas pababa sa mismong sandali. Kailan nangyari yan? Nung sandaling mamatay ang Panginoon sa krus ay nagpapatunay na ang legal na harang ay ganap ng binuwag. Kaya naman, habang ang mga sinaunang paulit-ulit na hain ay nakatayo lamang sa harap ng isang saradong tabing na nagtatampok sa patuloy na hatol, ang natapos na gawa ni Jesucristo ay ganap na nag-aalis sa legal na kapahamakang iyon, na nagbibigay sa bawat isang mananampalataya ng agaran, permanente at matapang na paglapit sa relasyonal na pakikisama sa ating Diyos. So, ang pinagkuhanan natin ay Hebrews 10, 1-4. Ngayon, sa mundo ng mga Grego at Romano, ng mga panahon yun, yung mga Hudyong mananampalataya ay humarap sa malaking pagtatakwil ng lipunan. At matinding panggipit. Yun yung background dun eh. Sa relasyon mula sa kanilang mga hindi nananampalatayang kapamilya, yung mga kapwa nila Hudyo, at maging sa mga leader ng kanilang komunidad.
para iwanan ang kanilang mga pagtitipong Kristiyano. Kaya ang pagbabalik sa mga lokal na structure ng templo sa Jerusalem ay nag-alok ng isang nakikita, katanggap-tanggap sa lipunan at legal na pinoprotektahang kanlungan mula sa mga pag-uusig ng mga Romano. Bilang ang tradisyonal na Judaism ay kinikilala ng impero bilang isang legitimate religion. Yung Christianity, dumaraming kinikilala bilang isang illegal na pagpapabagsak doon sa kanilang reliyon. Kaya ang sistema ng templo, kasama ang physical na karangyaan nito, ang mga nakikitang pari at mga nahawakang usok mula sa mga hay na hayop ay naglaan ng isang pandama na kaginawahan at katayuan sa lipunan na ibang-iba doon sa mga nakatago, localized at labis na pinag-uusig ng mga pagpupulong ng mga sinaunang church. Anong relevance din ngayon? Ang mga modernong tao ay patuloy na naghahanap ng mga outward structure, paulit-ulit na psychological checklist o mga material success para magtayo ng isang personal na shield o kalasag laban sa kanilang malalim na panloob na mga pagkabalisa at pakiramdam na moral na kakulangan. Ngayon, kung paano mga sinaunang sumasamba ay nagtiwala sa patuloy na pag-uulit ng mga pisikal na hain ng hayop para mapunan ng kalang spiritual na kakulangan, ang mga tao ngayon ay madalas na umaasa sa mga gawa sa karir, panlibo ng activism, mga relihiyosong legalism para takpan ang kanilang judgment. Panlibo ng judgment. Malalim yun, yung judgment na yun. Gayun pa ma'am, yung mga sistemang ito ng tao ay nabibigong magdala ng permanenteng kapayapaan na nag-iiwan sa panloob na buti na nakalantad sa patuloy na takot sa pagkabigo at hatol sa harap ng isang banal na Diyos. Kami pagkatakot sila. Ngayon, ito yung tinuturo sa atin. These human systems fail to bring permanent peace, leaving the internal conscience exposed to the constant dread of failure and judgment before a holy God. Ito yung punto natin. Ito nais natin iparating ha. The cross achieves a legal definitive release where ancient animal blood could never bring us peace. So, ang cross pala ay nakuha niya, natawo niya isang tiyak na legal na pagpapawalang sala na hindi kailanman kayang isagawa ng dugo ng hayop. Ano patunay? O ano yung naging kinawian? Patunay na, pero ito rin yung kinawian. Ito po yung kinawian. Romans 8:1. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga narito kay Kristo Jesus na hindi yung nagsisilakat ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So, yung mga taong spiritual, tayo, na mga indwelt by the Holy Spirit, wala na po tayo na kondemnasyon. Kaya pinapatibay ng talatang yan yung ating punto na sa pamagitan ng paghahayag na dahil ang hay ni Kristo ay legal na inilapat nga sa mga nasa Kanya. Yung holy judgment ay nagpahayag ng isang hatol na walang kapahamakan. No more condemnation. Na nangangahulugang yung legal guilt ng kasalanan, wala na yan. Permanente na yang na-erase o nabura na po iyan. Alam niyo, yung isang sikat sa kanyang panahon, sikat na author po, si Sir Arthur Conan Doyle, siya po yan. Nagpadala noon ng isang telegram sa 12 sikat na tao sa London na kanyang kakilala. Na nagsasaad, sabi doon ay, flee at once, all is discovered. Kung tatagalogin, tumakas kayo agad, natuklasan na ang lahat. Bagamat yung 12 ay mga kagalang-galang na mamayan, mabilis silang lahat na umalis ng bansa dahil sa matinding takot. Kaya ang pangyayari nito ay naglalarawan sa katotohanan na ang isang guilty na budhi or conscience ay isang karaniwang bagay na nagiging dahilan para ang mga tao ay mabuhay sa patuloy na takot na mabunyag dahil ang mga sistema ng tao at moral na gawa ay hindi kailangan tunay na makapag-aalis ng panloob na hatol. Human systems and moral performance can never truly remove internal guilt. So bilang ilustrasyon, alam nyo kapag ang isang bagay ay inilagay ng direkta sa ilalim ng isang maliwanag na ilaw, ang madilim na anino ay ganap na nawawala dahil ang physical na substance ang pumupuno doon sa space. Sa eksaktong katulad na paraan mga kapatid, ang paglitaw ng tunay na hain ni Kristo ay ganap na nagbubura sa legal na pangailangan ng mga lumang anino ng paghandog na nagpapakita na sa sandaling ang substansya, ang mga pasamantalang balangkas ay wala ng legal na tungkulin ika nga. The appearance of the true sacrifice of Christ totally erases the legal necessity of the old sacrificial shadows, showing that once the substance arrives, the temporary outlines have no more legal functions. So bilang halimbawa natin sa Genesis 22, inuutos ng Diyos kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac sa bundok. Pero bago pa man gamitin yung patalim
pinigilan siya ng Panginoon at naglanang isang tupang lalaki na nahuli sa talahiban bilang kapalit. Ang totoong biblical na ulat na ito ay naglalarawan na ang gawa ng tao at ang lahi ng tao ay hindi kailan makapagsisilbi bilang huling kabayaran. Ang Diyos mismo ang dapat maglaan ng tunay na kapalit upang alisin ang legal na pasanin. Sinulat ni John Owens na ang ganito, Christ's sacrifice was so perfectly sufficient that it left nothing remaining for the conscience of a believer to fear regarding the absolute wrath of God. So, yung palang perfect sacrifice ay nagpuputos siya ng perfect legal standing. Meaning, ang anumang sistema na nangangailangan ng patuloy na mga karagdagan ay sa katunayan ay dinidinay niya yung buong bisa ng mga gawa ng ating tagapagligtas. Okay? Kaya nga, yung perfect sacrifice, ang Panginoon sa Kristo po yan. Ito yung hamong tanong sa atin. Dala-dala mo pa rin ba ang mabigat na legal na takot na ang Diyos ay aktibong naghihintay na parusahan ka para sa mga nakaraang kasalanan na naipahayag na at natakpan na ng dugo ni Kristo? Do you still carry the heavy legal dread that God is actively waiting to punish you for past sins that have already been confessed and covered by the blood of Christ? Ngayon, maaaring meron dyan sasagot, nararamdaman ko ng aking mga nakaraang gawa ay masyadong malala para tuluyang malimutan ng Diyos. Yan tugon natin dyan, pwede ko sasabihin, kapatid, ang iyong nararamdaman ay hindi nagdidikta sa layo ng katotohanan ng hukumang banal. Isinasaad sa talatang 10 na ang paghahandog ni Kristo ay ginawa ng minsan magpakailanman. Na nangangahulugang ang legal na halaga nito ay sumasaklaw sa kabuuan ng iyong mga paglaban. Minsan may magsasabi, sinusubukan ko naman gumawa ng mga karagdagang mabuting gawa para bawiin yung aking mga particular na failures. Yan, pagtatangkang dugtungan ang gawa ni Kristo sa pamagitan ng iyong sariling mga gawa ay sa katunayan, lumalabas, inaalisan mo ng kasapatan yung hain ni Kristo. Dapat kang magpahinga ng lubos sa kanyang natapos na pagsunod. Kaya nito, no? Meron isang mananampalataya ay nakaranas siya ng isang matinding pagsubok sa pananalapi o biglaang karamdaman at agad na iniisip na ang Diyos ay nagsasagawa ng legal na parusa laban sa kanila para sa isang nakatagong kasalanan sa 10 taon na nakararaan yung kasalanan na yun. Ngayon, dapat bilang reaksyon natin dyan, dapat sadyang itakol ng mananampalataya yung maling hatol na ito sa pamagitan ng pag-alaala na dinala ni Kristo ang buong legal na parusa para sa kasalanan iyon sa krus na nagbabago sa kasalukuyang gawa ng Diyos mula sa legal na parusa patungo sa mapagmahal, amaing disiplina, no, na idinisenyo para sa paglago sa halip na kapahamakan. Kaya ito yung mga ilang practical application dyan. Sadya mong sa ulo, yung mga tiyak na legal na pahayag ng Hebreo 10, 1 hanggang 10. Para magamit mo sa mga panahon ng matinding spiritual na akusasyon. Ibig sabihin, ikaw mismo, inaakusahan mo sarili mo. Ang pagkakaroon ng layuning teksto na handa ay nagpapahintulot sa iyo, nalabanan mo ang mga personal na pakiramdam ng hatol sa pamagitan ng hindi matinag na katotohanan ito. Hebrews 10, 1-10. At pangalawa, formal mo na itigil ang anumang ritual ng relihiyon na ginagawa ng may motibasyon na kitain ang kapatawaran ng Diyos. Ang paglipat ng iyong motibasyon mula sa pag-iipon ng pagkuha ng pabor mula sa Diyos patungo sa pagpahayag ng pasalamat ay nagpaparangal sa kaganapan ng gawa ni Kristo. O kung hindi man ikaw, natutunan mo, narinig mo itong pangaral na ito, alam mo na yung talata, pwede mo itong ipayo sa mga kakilala mo, lalo mga nasa simbahang katoliko, na doon sila umaasa sa mga gawaing ritual para sa kanilang kapatawaran, para sa kanilang katubusan, para sa kanilang kaligtasan. Ituwid mo sila, gamitin mo ang Hebreo 10:1 hanggang 10. Kaya, ito yung apela sa atin. Tumingin ka palayo mula sa iyong sariling patuloy ng mga kabiguan. At ituon ang iyong mga mata ng lubos sa hukumang banal kung saan ang dugo ni Kristo ay nagsasalita ng isang permanenteng verdict or hatol ng ganap na pagpapawalang sala, acquittal, pagpapawalang sala sa iyong kaluluwa. Pangalawang sagot natin ay yung Christ obedience. The continuous obedience of Christ secures an unalterable standing in daily relationship with God. Ang patuloy na pagsunod na ginawa ni Kristo ay nagtitiyak ng isang hindi mababagong katatayuan natin sa araw-araw na relasyon sa Diyos.
Yung transition na yan, mula sa positional na kapatawaran, patungo sa relational na fellowship o pakikisama, ay nangangailangan ng isang malinaw na identity. Bago natin pag-aralan ng teksto, hayaan niyong linawin ko na ang pinag-uusapan natin dito ay ang ating katayuan, no? Yung ating posisyon sa harap ng Diyos in Christ. Sa ating araw-araw na lakad, kapag tayo ay nagkakasala, ay kailangan nating ipahayag ang ating mga kasalanan para matanggap ang tinatawag nating kapatawaran ng pamilya ng Diyos. Pero kahit ang ating pinakamalalang kasalanan, yan ay hindi nag-aalis ng ating posisyonal na kapatawaran bilang mga anak ng Diyos. Kaya itong ating teksto ay nahati sa mga bahagi ito upang ipakita na ang pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Diyos sa krus ay nag-aalis ng mga hain sa lumang tipan at naglalaan para sa atin ng perpektong katayuan sa harap ng Diyos ng minsan magpakailanman. Kaya sa pamagitan ng pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Diyos sa krus, tinatanggap natin ang perpektong katayuan sa harap ng Diyos ng minsan magpakailanman. Ito ang punto ng talatang 10. Ang Hebreo ay gumagamit ng pinapaging banal, sanctified, para tumukoy sa panloob na paglilinis mula sa kasalanan at pagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos upang makapag-alay tayo sa Kanya ng katanggap-tanggap na pagsamba. Alam niyo ba, yung ginamit na have been sanctified, yan, having been sanctified. Kapag aaralan mo yan, yan ay nasa Greek perfect tense. Okay? Ano yan, significance niyan, or implication. Tiyak kung nagpapahiwatig na ng isang natapos, pag sinabing perfect tense, natapos na yung nakaraang gawa, pero may patuloy at permanenteng bunga sa kasalanan. Okay? Kaya ang linguistic truth na yan, ay direktang nakatali doon sa punto ng adoption into the family of God. Na hindi yan mababago, unalterable, positional reality. Sapagkat isinagawa na ni Kristo ang kanyang paghahandog. Minsan, ang resulting state ay na-set apart na tayo para sa presensya ng Diyos at yan ay nanatiling perfectly fixed. Meaning, kapag ang isang mananampalataya ay nag-commit siya ng daily sin, yung kabiguan na yan, hindi yan nagdi-dismantle, no? Ng kanyang structural position bilang isang inaring ganap na anak. Okay. Yun ang ating pinatawad na anak. Kaya yung mga patuloy na mga kinahinatnan ng kasaysayan gawa ni Kristo sa permanenteng nagtatanggol sa mananampalataya mula sa legal na pagpapalayas na nagtitiyak na ang ating katayuan ay nanatiling ganap, naligtas habang tinatahak natin araw-araw ang proseso ng pag-aayos ng pakikisama sa pamilya, sa pagitan ng pagpahayag. Ang tekstong yan ay kinuha natin sa 5 hanggang 10, yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina. Ang background kasi niyan, doon kasi sa kanila, yung isang anak, kahit nga ampun no, ay sa kanilang patriarchal structure at doon sa Mediterranean na mga panahon, yung legal inheritance, yung social identity, at saka yung placement bilang anak, yan ay naipig sa pamagitan ng dalawang bagay. Para kayo maging anak talaga na may tuturing at ay legal yan, may dokumento yan, dalawang bagay lang. Birthright status, o hindi naman ay formal adoption decrees. Kapag ang isang anak ay nailagay na legally within a household possessed na siya ng secure structural position, na hindi na madaling ma-altered ng kahit anumang temporary behavior. Ano pa maging ugali ng anak na yan? O magkaroon man ng localized domestic conflicts, wala. Hindi yan mababago. Samantala, kapag ang isang alipin o mga upahan, doon mismo sa estate na yon, sila naman, madali silang i-dismiss o kaya maibig based sa kanilang daily performance metrics. Na sa kabaliktaran, yung true biological or legally designated na tagapagmana, nare-retain niya yung kanyang fundamental identity and title kahit na sa panahon ng mga pagdidisiplina. Okay? Kaya yung writer ng Hebrew, siya ay gumagamit itong tinatawag nating robust domestic framework para ipakita na yung new covenant ay nag-shift na sa mga believer from the precarious standing of an external servant under the law to the secure status of an adopted child within the divine household. Ano yung relevance na ngayon? Ang modernong culture ngayon ng mga mamilya ay nagpapakondisyon sa mga tao na tingnan ang bawat relasyon sa pamagitan ng mabilis, magbago na pananaw ng transactional performance at panandaliang kahusayan. Mula sa
corporate contracts to social media networks, modern citizens are accustomed to instantly losing access or status kapag yung kanilang daily metrics ay nag-decline, na nag-uwi sa kanila ng isang psychological na pagkapagod. Kaya, yung hindi matitinag na katiyakan ng bagong tipan ay nagsisilbing isang mahalagang lunas sa modernong pagkapagod na ito, na ang katayuan ng isang mananampalataya sa pamilya ng Diyos ay nakapako sa katotohanan ng mga naging gawa ni Kristo, hindi sa sariling pagsisikap ng tao. A believer's structural place in the family of God is anchored in the historicity of Christ's works rather than human performance. Ang atin lang punto ito. Our place within the Father's house is structurally secure, though personal and spiritual changes we endure. Yung posisyon natin sa loob ng banal na sambahayan, yan ay nanatiling hindi nababago sa struktura, sa kabila ng mga personal na spiritual na pagbabago. Di ba napakatindi niyan mga kapatid, no? Mantakin mo, tayo pabago-bago. Pero yung katatayuan natin, hindi nababago. So ano lang gagawin natin? Ito lang napakasig mga kapatid. Pag tayo nagkakasala, sabi dito sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful. Ang Panginoon Kristo, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Napakabilis. It takes seconds para gawin mo ito. Andiyan agad ang paglilinis ng Panginoon. Kaya talatang yan na nagpapatibay doon sa punto na sa pamagitan ng pagpapakita ng habag, ang ating pangkalahatang katayuang legal ay ganap na ligtas. Ang ating patuloy na relasyonal na pakisama sa ating Ama sa Langit ay pinapanatili at pinanatiling malinaw sa pamagitan ng regular na paghahayag na yan, confessions. Kaya, ang isang anak, yan ay pumapasok sa isang pamilya sa pamagitan ng likas na kapanganakan. At wala talagang anuman nagawa ang anak. Ang makababago sa kanyang biological na katayuan bilang miyembro ng pamilya. Basta anak yan. Hindi din mabago. Pero, kapag yung anak na yon sumuway siya sa ama, sa kanyang magulang, kailangan niya ipahayag yung partikular na pagkakasala para ganap na maibalik yung kagalakan ng araw-araw na pakikisama. Na nagpapakita na ang relasyon ay iligtas habang ang pakikisama ay nangailangan ng pagpanatili. Kaya may tinatawag tayo dyan yung disfellowship. Kapag nagkakasala ka, hindi ka nagsasorry, hindi ka nag-apologize, nagkakaroon ng disfellowship. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Disfellowship lang. Kaya ka nagkakaroon ng lungkot. Nagkakaroon ka ng guilt. Samantalang, hindi ka na kailangan magkaroon ng guilt of sin. Bigyan natin isang example, no? Matapos mabigyan ng malubha si Apostol Pedro sa Panginoon, sa pagitan ng di ba, dininay niya ang Panginoon 3 times. May kasama pang sumpa. Yung kanyang posisyonal na katayuan sa loob ng banal na pamilya ay hindi kailanman nawala. Kasunod dito, ano ba? Kinatagpo siya ni Kristo, no? After that, sa tabi ng dagat, para ibalik ang kanyang relasyonal na pakikisama. At utusan siya, no? Para sa paglilingkod. Pinabalik siya na nagpapatunay na ang mga individual na kabiguan ay hindi nag-aalis sa isang tunay na mananampalataya mula sa sambahayan ng Diyos. The adoption of a believer into the divine family is an irrevocable act of sovereign grace distinct from the daily experience of paternal correction. Yun ang sabi ni Charles Hodge, no? Na kinaklarify niya yung confusion, yung pagkalito sa pundong to ay nagiging dahilan para ang mga mananampalataya mabuhay na tulad ng mga hindi matatag na alipin sa halip ng mga ligtas na anak na nagpapahina sa kanilang paglago sa tunay na kabanalan. Kaya itong hamong tanong sa atin, nabubuhay ka ba sa iyong araw-araw na buhay na may pag-iisip ng isang hindi matatag na alipin na natatakot na mapalayas sa halip na isang ligtas na anak na nagpapahinga sa hindi mababagong katayuan sa relasyon? Meron dyan, sasabihin, nag-aalala ako na kapag patuloy akong nabibigo, tuloy na akong palalayasin ng Diyos sa kanyang pamilya. Kapatid, ang iyong kapanganakan sa pamilya ng Diyos ay nakatanim doon sa soberanong pasya at sa perpektong pagsunod ni Kristo, hindi sa iyong gawa. Ang pagpapalayas ay hindi legal na maaari para sa isang tunay na anak. Baka naman iniisip mo, hindi ko nakikita ang pangailangan na ipahayag ang aking araw na kasalanan kung ang aking legal na posisyon ay ligtas na. Kabaliktaran naman, di ba? Yung isa, dahil sa tinanggap niya yung legal position ay permanent, siya ligtas na, hindi na siya nagsusorry, hindi na humihingi ng paumanhin sa Diyos, hindi na nag-apologize. Ang ganyang salubin ay nagpapakita
ng kawalan ng pagpapahalaga sa fellowship. Ang mga tunay na anak ay naghahangad ng hindi napuputol na komunikasyon at pagkakasundo or sabi natin reconciliation sa kanilang ama. Kaya mahalaga ang regular confessions or repentance. So meron ganyan, ayaw na ng repentance. Yung mga naniniwala sa pre-grace theology, mag-ingat kayo sa kanyang aral. Isang dedicated na believer, no, na nag-commit siya ng biglaang makasalanan, yung galit sa isang nakatuturing na sitwasyon sa bahay. Dahil sa nagalit siya, agad siyang lumalayo sa panalangin at pagdalo sa church dahil sa malalim na kahiyan si relasyon. Dapat, ang ating action niya, dapat ay mabilis siyang maisip na ang mananampalataya, ang kanilang katayuan bilang anak ay hindi nagbabago. Tumakbo ng direkta sa Diyos dapat, sa tapat na pagpahayag o confession para maibalik ang fellowship at agad na bumalik sa aktibong participation sa body of Christ. Meron isang pangyayari sa kasaysayan na nagtatala ng record sa church noong 18th century. Meron isang batang babae na gumugol siya ng 5 taon sa patuloy na spiritual na depression dahil naniwala siya na ang kanyang patuloy na failure ay nagpawala ng bisa sa kanyang kaligtasan. Matapos siyang turuan ng isang pastor tungkol sa malinaw na pagkakaiba doon sa legal na katayuan na araw-araw na fellowship gamit ang Hebreo 10:10, siya ay ganap na pinalaya mula sa kanyang depresyon at nagpatuloy para magtatag ng isang matagal ng lokal na kawang-gawa. Kaya ano iniwan sa atin yan? No practical application niya sa atin. Implement a specific time of relational confessions every evening to maintain unhindered daily fellowship with the Father. Ang pagpanatili ng maikling pagtutuo sa Diyos ay pumipigil sa relasyonal na distansya na maipon sa iyong spiritual na journey. Pangalawa, intentionally anchor. Sadya mo itanim ang iyong katiyakan ng kaligtasan sa kasaysayang pagsunod ni Kristo, salip na sa iyong nagbabagong emosyonal na kalagayan. Okay? Ang pagtingin sa natapos na gawa ni Kristo ay nagpapatatag sa iyong kaluluwa laban sa nagbabagong alon ng personal feelings or emotion. Kahit yung apel ko sa mga kapatid. Rest peacefully tonight in the glorious theological reality that your position in the family of God is eternally protected by the sovereign, completed obedience of Jesus Christ. Magpahinga ka ng may kapayapaan ngayong gabi sa dakilang theological na katotohanan na yun. Okay? Kaya bilang conclusion, the perfect sacrifice provides our permanent peace, whose finished legal work commands all dread to cease. Ang perpektong hain ay nagbibigay ng ating permanenteng kapayapaan na ang natapos na legal na gawa ay nabuutos sa lahat ng takot na maparang, mawala na. So malinaw, yung dalawang linya niyan ay nagbibigay din ng ating panloob na kaligtasan ay direktang nakatali sa layuning kaganapan ng kasaysayang paghandog ng tagapagligtas dahil ang kanyang gawa ay ganap na nagbibigay kasiyahan sa mga legal na requirements doon sa hukuman. Wala talagang natitirang totoong batayan para sa isang mananampalataya na mabuhay sa takot sa walang hanggang hatol. So, huwag kang mabuhay sa takot sa eternal damnation sapagkat ang ating Panginoon Kristo, siya ang ating pansigurado. Tayo magtumayo at manalangin.